Dito sa latest report, sinasabi 65 private schools po ngayon ang under investigation. Ito po ba'y nadagdagan pa yung bilang na ito? And do we have data kung saan pong regions or divisions pinakamarami pong kaso itong ghost students na na-flag ng DepEd? Oo, dagdagan siya, ang total ay 89 yung Mm. mga under investigation natin. In terms of region, nakakalat siya sa buong Pilipinas. Wala namang isang region na malayo sa iba. So buong Pilipinas na itong 89 na ito. Oo. So iba-ibang regions po yan, iba-ibang lugar din o private school sa buong Pilipinas. Pero again, linawin lang natin, hindi naman ibig sabihin nakasama sila sa iniimbestigahan, possibly ghost students agad. Kasi di ba meron pong mga reports before na posibleng nadodoble lang talaga yung pangalan ng mga estudyante. Yan, tama po yun. No? Kaya po masusi yung aming investigasyon kasi may mga suspicion naman na clerical error lang, nadodoble lang, wala naman criminal intent na natawag. Tama po yun. Oh, pero dito sa 89 schools na under investigation po ngayon ng DepEd, sinasabi din po sa mga balita na posibleng sampahan ng civil at criminal cases. Sa 89 schools, meron na po bang mga private school na talagang nasampahan na ng kaso sa ngayon? No, meron na ho eh. Oo, meron na. Sa ngayon, may 2 kaso na ho kami na-file sa isang eskwelahan. Itong linggo, magpa-file pa ho kami ng 2 pa. So may 3 na ho tayo nakita na hindi lang basta clerical error, meron talagang pagkakamali na sa tingin namin ay kriminal. Oo, ito po mga ngayon ay may kaso na ng mga eskwelahan. Yusek, pagka ganoon po ba automatic tanggal po sila dito sa senior high school voucher program? Ay oo, oo. Pagkatapos ng investigasyon at nakita namin na may pagkakamali talaga, nauuna pa ho yung termination ng kanilang kwalifikasyon sa programa at pagkatapos ho noon yung pagpa-file ng kaso sa criminal at kasama na rin po yung civil case. Okay, ngayon na meron na po kayong 2 school na nasampahan at may 2 pa na posibleng sampahan ng criminal at civil cases, paano po naman yung mga estudyante na talagang legit na under senior high school program dun sa mga schools involved? Ililipat po ba sila? Anong plano natin sa kanila? No, inilipat po yan para hindi po sila maapektuhan kasi wala naman po silang kasalanan o kinalaman sa nangyari. Kaya po nakikipagka-coordinate po kami para po mailipat sila sa legitimo na private school. Yusek, ito pong 2 schools na nasampahan na sa NCR po ba ito o sa ibang region? Bali, isang school lang ho, no, pero 2 kaso yung sinampas sa kanya sa magkaibang lugar. Mm. Sa NCR ho, ay itong eskwelahan na ito. Saan po ulit, Yusek? Sa NCR po. Oo, sa NCR po ito. Ilang estudyante po ngayon ang naka-enroll under senior high school ang ililipat po ninyo ng eskwelahan? At yung sa mga estudyante ho, sinecheck pa ho namin ng numero. Bigyan po namin kayo ng data soon. Pero wala ho itong 20, konti pa lang naman ho ito sa eskwelahan na ito. Magkano po yung figure na pinag-uusapan natin dito sa isang school po na nasampahan na ng kaso? Mga 24 million ho ang amount na involved na particular na eskwelahan na ito. Oo, at may 2 pa po. Na NCR din po ba yan na tinitignan yung sasampahan na rin? NCR din, no? NCR din itong 2 na to. Itong linggo, magkasampa kami ng criminal case sa 2 pa mula rin sa NCR. Pero ito pong mga schools na ito, let's be specific, dun po sa una na nasampahan na, ang mawawala lang is senior high school. Pero diretso po yung eskwelahan, tuloy-tuloy pa rin sa pagtanggap ng mga estudyante. Ay, separate po na issue yung kanilang permit para magpatakbo ng eskwelahan. Yung programa lang po yung na-terminate.